ay sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Marahil po, nandito tayo, iba-iba ang layunin, ang iba ay sa paglilingkod, ang iba ay dahil sa karamdaman, ang iba ay dahil may inaaral na may karamdaman. Pero, yan po ay hindi mangyayari kung hindi kalooban ng Diyos. Kaya po tayo dinala sa buong ito, iba-iba ang layunin, pero ang nais ng Diyos, ipakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga aral na ating mapapakinggan. Ngayon po meron tayong mga mensahe ngayon. Ang una po ayon sa pangalawang sulat ni Apostol Pablo sa Timoteo, sa Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang sa 9. Basahin muli natin. Datapwat, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon mapanganib. Kung pag-aralan po natin, ito ay sinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo upang ipakilala na para siyang warning na sa mga huling araw, ito na yung mapanganib. Ito, aalamin natin kung nandito na ba tayo sa tinatawag na huling araw. Nangyayari na ba yung mga bagay na mga mapanganib na bagay sa ating kapaligiran? Kung ang mga kasunod kong versikulo nangyayari na, marahil nandito na tayo sa tinatawag na huling araw. Huling araw, ibig sabihin, malapit nang bumalik ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya kung titignan po natin, kapag ang mga pangyayaring ito ay naisa sa katuparan na sa panahon natin ngayon, marahil ito na yung huling araw. Malapit na ang panahon ng pagpuhukog. Ano po sabi? Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Ito po ba yung nangyayari na ngayon? Na ang tao wala pong ibang tinitingnan ang sarili lang. Kumbaga, okay na yung sumikat, ipakilala ang sarili, makagawa lang siya ng para sa kanyang sarili. Wala siyang pakialam sa iba. Ang mahalaga siya lang. Kumbaga, iniibig lang ang sarili. Kahit may lumalapit ng humihingi ng limos, wala siyang pakialam. Kahit may lumalapit na nangangailangan ng tulong, wala siyang habag. Kumbaga, ganun. Kapag nangyari na po yun sa isang tao, marahil ito na yung kasimula na malapit na tayo sa panahong mapanganib. Ano ba sabi dito? Maibigin sa salapi. Kumbaga, yung atensyon ng tao, yung puso niya ay nasa pananalapi, nasa kanyang mga pinagpamuran. Kumbaga, ayaw pa rin ibahagi sa kapwa. Sinasarili lang ang kanilang salapi na nakukuha sa pamamagitan ng pagpapahog, kung yan man ay naging arawan man o sahod. Kumbaga, pansarili lang. Ano ba sabi nito? Mayayabang. Ang mayayabang, sabi sa Bicol, hambog. Kumbaga, ang tingin niya sa sarili, siya ang pinakamagaling. Ang iba ay hindi marunong. Kumbaga parang tinitingnan yung sarili na itinataas lagi ang kanyang sarili. Mga mapagmalaki, sabi ko, maabahaw. Yun bang yun bang gusto sumikat lang ang sarili? Parang ipinalagay pa yung mga pangalan, Tingnan natin minsan sa mga simbahan niya, inilalagay pa ang pangalan kung ano yung kanyang donasyon na ibinigay niya. Kumbaga, kapag yan po ay nangyayari na,
Diyan po tayo matakot sapagkat yan po ay pinakailangan mangyari bago dumating ang huling araw. Ano ba po? Mapagtunayaw. Kumbaga wala, halos magkakahawig lang kasi ito. Wala sa ibang tinitingnan kundi yung kasiraan ng kapwa. Kumbaga, kapag may nakita pagkakamali ang kapwa, kahit na napakarami siyang ginawang kagandahan, isang mali lang, sira na lahat. Masuwayin sa mga magulang. Totoo po, lahat tayo dumaan sa pagkabata, sa pagiging isang anak. Minsan po, yung pagtataguyod sa ating magulang, minsan po nilalabanan na natin yung kanyang pasya. Kung mga panuntunan o pamamaraan kung paano itaguyod ang pamilya. Pagka minsan nagmamalaki na tayo, lalo na kung mayroon na tayong tinatawag na profesyon o nakatapos na ng pag-aaral. Kumbaga, ang tingin sa magulang ay mababa na lang. Pero hindi na kita kung paano pinalaki, tinuruan ng mabuting asal at ng aral ng pagsabay para mapabuti ang buhay, lumalaban na po sa magulang. Kaya po, hindi na nasusunod kaya nagiging masuwayin na sa magulang. Mga walang turing. Ibig sabihin, yung walang utang na loob, na ginawa na ng kabutihan, ayaw pansinin yung kabutihan. Kumbaga, kung titingnan natin, kapag ang isang tao ay ginawa ng kabutihan, kapag nagtabaya, ibig sabihin niya, ayaw niya na may utang na loob. Kung titingnan po natin, wala naman tayong dala-dala dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya dapat po, maturuan tayo, anumang bagay na binahagi ng ating kapwa, yan man ay material o spiritual na bagay. Paano man yan, kung kagamitan na pinagkalong sa atin, matuto tayong magpasalamat sa tao at ganoon din sa Diyos, sapagkat mayroong isang taong ginagayan upang ipagkalong ang bagay na pangangailangan natin. Ano po sabi dito? Mga walang kabanalan. Kumbaga, wala nang ibang pinapahalagahan ang sarili. Sa halip, sa oras na tayo'y nalaga, dapat tayo'y nakaugnay sa Diyos. Ano man ang ating gagawin, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Tayo man ang kakain lang. Upang kagising natin sa umaga, magpasalamat tayo sa Diyos. Minsan po, hindi na po yan nagagawa. Dahil po, ang tao po kasi ay nagbago na. Hindi na nasunod yung ayon sa aral ng ating dakilang Panginoon na dapat tayo palaging makipag-ugnayan sa Diyos. Ano po ang pamamaraan para makaugnay tayo sa Diyos? Wala pong iba, panalangin. Sa pamamagitan ng ating mga paghibig, pagdaing, dapat nating idalangin natin lahat sa Diyos ang ating mga hinaing. Hindi lang sa oras ng pangangailangan tayo nakaugnay sa Kanya. Ibig sabihin, kahit wala tayong karamdaman, manalangin tayo. Kahit tayo nasa mabuting kalusugan, wala tayong problema, manalangin pa rin tayo sa Diyos. Hindi yung sa oras lang nagkagipitan sa tayo hihingi, sa oras lang na tayo'y hapong-hapong na sa karamdaman. Kumbaga, naubos na yung ari-arian, naibinta na lahat, pero hindi pa rin gumagaling parang last. Kumbaga, panghuli na lang lalapitan natin ang Diyos. Dapat po, kahit tayo man walang karamdaman, nasa mabuting kalagayan, manalangin tayo sa Diyos. Lalo-lalo na sa mga oras ng kagipitan, mas lalo tayong manalangin sa Diyos. Dapat pare-parehas lang. Sa mabuting kalagayan, una sa masamang kalagayan, dapat po tayo'y manalangin at palaging makipag-ugnayan sa Diyos. Yan po ay pamamaraan na kapag tayo dumadalangin sa Diyos, ipapakita natin yung kabanalan sa pamamagitan ng paghingi ng tawad,
kung tayo man po ay nagkakamali o nagkakasala. Walang katutubong pag-ibig. Ibig sabihin, yung mga sinauna, na kapag ginawa tayo ng kabutihan, matuto tayong magpasalamat sa taong gumawa sa atin ng kabutihan. Kumbaga, kapag binibigyan, parang wala lang. Parang taling wala lang kapag binibigyan. Hindi ba nangyayari na yan sa mga kabataan ngayon? Pasalamat tayo kung mayroon pang mga kabataan na kapag binigyan, nagsasalita ng thank you. Pero may mga kabataan ngayon na pag binigyan mo, parang wala lang. Yan po, nangyayari na po yan ngayon. Mga walang paglulubag. Kumbaga, hindi pa rin nakikialam sa mga bagay na mabubuti. Kumbaga, halimbawa, palagi parang masama ang tingin sa kapwa kahit ginawa na ng kabutihan. Kumbaga, magkakahawig-hawig lang kasi ang mga bagay na ito. Mga palamintangin. Wala pong iba yung kahit na hindi naman ginawa, nagbibintang. Yung mga nag-iimbento ng mga bagay na ikasisira ng kapwa na wala namang pruweba. Kung tininan po natin, kahit sa kaso, kung wala namang ebidensya, hindi ka talaga mananalo. Kaya kinakailangan, i-prove natin yung mga bagay bago tayo magbintang. Sapagkat kung yan po ay nangyayari na marahil, ito na po yung ginagamit ng kasamaan para ang tao paiksiin ang utak magbintang sa kapwa. Sa halip na pahabain, sa halip na pakinggan din ang salubin ng isa, ang mangyari, hindi masama yan. Ang mangyari, pakinggan lang yan yung nagreklamo. Pero yung nireklamo, hindi tinignan ano ba ang salubin niya, bakit siya nireklamo. Kaya kung tinignan po natin, dapat po matuto tayo umunawa sa kalagayan both side, kabilaan, para malaman natin bago tayo makapaghusga. Sapagkat kung tayo nagbintang na wala naman katotohanan, darating po tayo sa tinatawag na paghuhusga. Ano po sabi dito? Mga walang pagpipigil sa sarili. Sa halip na gawan lang ng kabutihan ang kapwa, kumbaga wala ng kontrol sa sarili. Yung nandiyan na sa halip nakaunawa na tayo, ituro natin sa ang mga mabuting bagay, sa mga kabataan, sa ating kapwa. Kumbaga, napabaliwala na po yan. Dahil po, ang mga tao, kapag nagmumula lang sa kanyang sarili, pwedeng magtaas siya ng kanyang sarili. At kapag hindi na napigilan ang sarili, pwedeng ikapahamak din ang kanyang sarili, pati ng kanyang kapwa. Kaya kung titingnan po natin, kapag ang isang tao mayroong mga himutok o sama ng loob, kapag yan po ay nilalabas parang tumbang po yan. Kaya kung titingnan po natin, dapat po maunawaan muna natin sa ating sarili, ano ba ang kalagayan ko sa buhay na ito? Upang hindi ako mapasama, upang hindi ako mapahamak. Kung meron po tayong pagpapahalaga sa ating sarili, ang kalaban po ng walang pagpipigil sa sarili ay magkaroon ng pagpipigil. Sabi nga, anumang bagay na nasakap ng ating kaliwag tainga, huwag na nating ibahagi sa kabila. Huwag na nating ikala kung wala namang katotohanan. Sapagkat kapag yan po, hindi tayo nakapagpigil, sabi nga, ang isang dila ay isang maliit na apoy na pwedeng katulad ng isang gubat, pwede niyang sunugin. Kahit ang ruweda ng buhay o katalagahan ng buhay, pwedeng sirain dahil lamang sama-samang sinabi natin sa ating kapwa. Yan po ay delikado at nakakapahamak. Kaya po, kinakailangan kontrolin natin ang ating sarili. Ang bibig, ang dila, sapagkat yan po ang gumagawa ng kasamaan na maliit na bahagi ng ating katawan. Pero sangkap po siya ng ating katawan at hindi natin pwedeng tanggalin.
Dahil yan po ay ginawa ng Diyos, inilagay yan sa tamang lagayan, binakuran ng 32 ngipin upang huwag magpalalo. Kapag yan po ang nanaig at hindi nakontrol ng utak o isip, iyan po ay ikapapahamak ng ating kapwa. Kaya po, kontrolin natin yan. Magkaroon tayo ng pagpipigil sa sarili. Mga kabangis, kumbaga, sa pagtatrato naman ito sa kapwa. Kahit na ang ating kapwa, alam natin meron silang damdamin, minsan parang niyuyuratan natin ang kanyang pagkatao. Minsan, binubuli natin. Alam na natin na marutok na, mahina na nga siya. Minsan, parang pinalalabas pa natin na pinababagsak pa natin ang ating kapwa. Nagiging ugali po natin yan, yung kabangisan. Na pagkaminsan, nawawala yung respeto sa kapwa. Ang nangyayari po, nagiging makasarili. Yung trato sa kapwa, hindi na po kasama yung puso. Sapagkat kung pairalin po natin ang puso, iiral po yan ang habag. Bakit? Sino ba tayo? Yung kapwa, sino ba sila? Alalahanin natin, tayo at yung kapwa natin, kaaway man yan o hindi, larawan po siya ng Diyos. Ibig sabihin, kamukha natin. Kung ano ang nakikita natin sa ating sarili sa salamin, nakikita rin natin sa ating kapwa na nakapaligid sa atin. Sino po ba ang kalaban natin? Yung pagkapwa natin? Hindi po. Sabi nga, ang kalaban ninyo ay hindi laban sa laman at dugo. Ibig sabihin, hindi kapwa-tao ang kalaban natin, kundi ang kalaban natin, mga espiritu umuudyok sa bawat isip ng tao, kaya siya nakapagsasalita ng pagmumura, nakapanglilibat, naninira ng kapwa, gawa po yan ng masasamang espiritu umuudyok sa ating isip, kaya tayo'y nakapagsasalita ng hindi mabuti sa ating kapwa. Kaso, tayo pong tao, kapag ang isang tao ay nagmura, halimbawa, dahil nga, kumbaga, nananahimik tayo, minura tayo, mabilis tayong mag-counter o sumagot ng mura din. Kung isipin natin, yung nagmura, siya ang gumawa ng masama. Tayo, hindi tayo sumagot, nasa bahagi tayo ng kabutihan. Kaya gumanti tayo ng mura din, dalawa na tayong mapapahamak. Pero kung meron tayong pagpipigil o pagkukontrol sa sarili, hindi na tayo makakaganti sa Kanya. Ano pong gagawin natin? Idadalangin natin yung taong nagmura para maglinaw ang pag-iisip, magsisi siya at huwag na niyang ulitin ang pagmumura. Dahil kapag sarado po kasi ang pag-iisip, kahit anong bagay na payo, advice tayo ng magulang o kaibigan pa, kapag sarado po ang pag-iisip at naririyan ang galit sa kanyang puso, wala po talagang buwan kasi punong-puno siya. Anong kailangan natin? Kung hindi natin kayang kausapin, idalangin natin. Sapagkat ang Espiritu Santo ang magbabago sa Kanya. Gabay ng Diyos, yan po ang magtutulong upang baguhin ang isang tao na hindi magawa sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Dalawang bagay po kasi ang kailangan ng tao, spiritual at physical. Payo ng kapatid at idalangin natin, Espiritu Santo mismo ang magbabago sa Kanya. Dahil kapag nabuksan na po ang pag-iisip niya, ang mangyayari po niyan, magsisisi siya. Mas maganda kung halimbawa, lumapit po sa pasensya ka na, namura kita. Napakasarap pakinggan. Kung ang isang tao'y nasa mataas na kalagayan, minaliit tayo, siya naman ay humingi ng tawad para mas mababa pa ang tuloy ang kalagayan niya kaysa sa atin. Dahil hindi naman niya ang kanyang sarili para lamang makapaghingi ng tawad. Ano mo kung sabi dito? Mga maibigin sa mabuti. Kaya kung titinan po natin, nauso ngayon ang mga bisyo. Nandiyan yung alak, nandiyan yung sigarilyo,
nandiyan yung pambabae, at kung ano-ano pang mga masasama, pagnanakaw. Yan lahat, kita ng naman. Ngayon, kung hindi na natin tinitingnan kung yan ba ay mabuting bagay o masamang bagay, dapat kasi marunong tayong kumilala ng mga mabubuti at ng mga masasama. Kung yan ay masama at ikasasama natin, huwag na natin gawin. Pipiliin natin yung mga bagay na mabuti. Ano nga ang sabi doon sa Santiago 4:17? Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Halimbawa, may lumapit sa atin. Wala siyang makain. Tayo'y may kinakain na kaganyan ng kamay. Yung pagbigay ba sa kanya na siya'y nagugutom, gawang mabuti. Kung yan ay gawang mabuti tapos hindi natin ginawa, kasalanan natin yun. Yun po yung pagbabakaya ng tagukom, yung aral na tinanggap natin na yung paggawa para ng mabuti sa ating kapwa, pagkatapos hindi natin in-apply sa ating sarili at hindi natin ginawa, tayo po ang hahatulan doon sa bagay na nauunawaan natin yan pala ay mabuti. Bakit hindi ko ginawa? Hindi na po pwede magsisi ka na sabihin ay sayang hindi ko nagawa. Tapos na yung sitwasyon. Lamang sa susunod na pagkakataon, kapag muling mangyari yung ganon, kinakailangan huwag na natin ipagkait kung anong meron sa atin na ibibigay natin sa ating kapwa. Ang mahalaga, yung mga gawang mabuti, yun ang priority natin at hindi yung bagay na masama. Dahil hindi natin alam. Kahit sabihin pa natin, tayo'y nananalangin. Yung mga walang makain, nananalangin din yan. Sabi nga, ano bang ginawa mo sa mga maliliit na ito, ginawa mo sa atin. Ibig sabihin, kung ipinagkait natin ang kaunting pagkain sa ating kapwa, ipinagkait din natin ang mabubuting bagay sa Diyos. Sapagkat nananahan din ang Diyos doon sa mga mababang kalagayan. Kasi lahat naman tayo nananalangin. Lamang ang tao po kasi dumarating sa pangungusga. Tinitingnan muna sa panlabas na anyo, hindi sa puso tumitingin. Kaya kung makita na dugyot ang kalagayan at nasa kaaba-abang kalagayan, minamaliit natin, dapat po hindi tayo ganoon. Kundi titingnan natin, tao rin siya, may pakiramdam at meron din siyang sa sarili niya na hinahanap niya rin ang Diyos. Paano kung nananahan doon ang Diyos sa taong yun, tapos ipinagkait natin sa Kanya ang isang bagay na hinihingi niya? Hindi ba kung ginawa natin yan sa Diyos? Kaya po, kung tayo po, sabi nga, halimbawa may lumapit sa atin, nangungutang, utangin mo ako ng 1 kilong bigas. Meron ka namang naka-impact na 5 kilo, bakit hindi mo pa utangin yung isa? Ipautang yung isa. 1 kilo lang naman ang hinihingi niya. Dahil sabi, kung ano yung ginawa natin doon sa taong yun, ginawa din natin yan sa Diyos. Paano para pararamihin niya ng Diyos? Doon nga sa pinagkatiwala lang sa atin na 5 kilo, hindi na natin ibinahagi. Paano pala kung anghel ng Diyos sinuho? Sige nga, subukin mo nga yung tao na to. Meron siya ngayong palay, lapitan mo nga kung bibigyan ka. Paano kung anghel pala yun? Kahit lang magkapainom ka ng 1 basong tubig sa ating kapwa, mabuting bagay na po yun. Ang mahalaga, naibsan yung uhaw ng isang tao dahil lamang sa 1 basong tubig na ipinagkaloob natin sa kanila. Kaya po, kung titingnan po natin, kapag ang tao sa ngayon, hindi na iniibig yung kabutihan, kundi kasamaan na lang yung ikapapahamak ng kapwa, marahil nandito na po tayo sa tinatawag na huling araw. Ito na yung mga mapanganib. Ano pa po? Mga lino. Yung lino, yung traidor. Kaibigan natin, pagkatapos, pagdating sa gipitan, nagiging traidor. Kumbaga, bumabaliktad. Hindi ba kagaya ni Judas Iscariote? Kilala ng ating dakilang Panginoon si Judas Iscariote. Kahit na siya masama ang kanyang ginagawa, tinawag pa rin siyang alagad ng ating dakilang Panginoon.
Para saan? Dahil mayroong purpose ang Panginoon, mayroon din siyang vision para sa ating dakilang Panginoon. Kaya po, siya po ang unang naging lilo sa ating dakilang Panginoon. Siguro naman, sa atin naman, halimbawa magkakaibigan. Tapos, minsan, pagdating sa kagipitan, mayroon din magiging lilo o kaya magtatraydo. Ipagkakanulo ang isa. Kung titingnan po natin, nasaan na yung pagiging magkaibigan? Nawala na po. Kaya mangyayari yan, magiging makasarili yung isang lilo dahil titingnan niya, kumbaga, dapat hindi siya kasali sa kapahamakan. Kaya, magiging lilo siya. Magtatraitor siya dun sa grupo. Ang mangyayari yan, ipapahamak niya ang lahat. Siya lang ang hindi mapahamak. Yan po, nangyayari din yan. Ano ba? Mga matitigas ang ulo. Ito naman po ay umaayon doon sa mga tao na hindi baga ang estado natin sa buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, iba-iba. Mayroong mga namumuno, mayroong mga pinamumunuan. May mga leader at may tagasunod. Ngayon po, pagkaminsan, sabi nga, ang leader, ang gawain niya mag-lead kung paano ang mangyayari o ano ang magiging sitwasyon ng grupo. Ngayon, kung halimbawa hindi sumunod yung pinangungunahan o yung mga tagasunod, ayaw niyang kahit na ito na gawin mo at ayaw niyang gawin, ang tawag yan, matitigas ang ulo. Kumbaga, may sarili na rin sa gobyerno at ayaw niya nang magpasakop sa gobyerno ng iba. Eh kung titignan po natin, sa buhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, dapat po maging masunurin tayo sa mga taong naglilid sa atin. Sapagkat kung tayo po'y sumalungat doon, tunay nga po na iyan na ay hindi nakabubuti at di ka na yan ng kalaban ng Diyos para patigasin ang ating ulo. Ano ba po? Mga palalo o mga hambog. Yung mga palalo po kasi, kung titingnan po natin, tayo pong tao, dapat po, meron tayong iniingat-ingatang bagay sa ating sarili, yung pagkatao natin. Pero po, kung tayo po ay nagiging palalo, kumbaga, itinataas natin ang ating sarili. Kasi iba po kasi yung nais papurihan ng kapwa kaysa sa sariling pagpupuri sa sarili. Yung nagbubuhat ng sariling bangko, yan po ay nakakapahamak din. At kailangan lumayo tayo sa mga bagay na iyan. Huwag po natin ipagkakatiwala ang ating sarili na tayo'y maging palalo sa lahat, na tayo na yung pinakamagaling, tayo na yung pinakamarunong. Dapat po maging mapagpakumbaba tayo sa ating kapwa. Ano mang bagay na meron ng ating kapwa na mas mababa kaysa nalalaman natin, irespeto natin siya dahil yun lang ang naabot ng kanyang pag-iisip. At huwag nating sasabihin sa ating sarili, wala ka naman palang alam. Kapag sinabi natin yan, magiging palalo tayo. Sabi nga, isipin natin yung mabuti, mas mabuti ang ating kapwa kisa sa atin. Kapakumbabaan po yun. Kalaban po yun ng kapalaluan. Kaya kung tayo po, tinitingnan natin, halimbawa, ang ating kapwa, maiksi lang naman yung kanyang nauunawaan o kanyang nalalaman. Sabi nga sa English, yung IQ. Kung baka hindi niya mag-gets agad, sasabihin natin, loading. Parang miniminus na natin yun. Dahil, yun lang yung kakayahan ibinigay sa kanya. Ngayon, kung halimbawa, dahil alam na natin, hindi pa siya makagets, pagkatapos, yuyurakan pa natin yung kanyang pagkatao, ang katawag po niyang kapalaluan, magtataas na tayo sa ating sarili na ang tingin natin. Ako nga, nag-gets mo kagad, ikaw bakit hindi mo nag-gets? Ganyan po yun. Ano ba sabi dito? Mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Ito po, maunawaan dapat natin, ano-ano po ba yung mga kalayawan? Ano-ano po ba yung pagiging maibigin sa Diyos?
Unahin natin yung sa Diyos. Ang layunin ng Diyos, kaya nilikha tayong mga tao. Una, nilikha niya ang sangkalangitan at ang mga anghel, arkangeles, tirulines, serapines sa langit. Lahat ng iyon ay nilikha ng Diyos para papurihan siya. Ngayon, nung bumaba siya dito sa ibabaw ng sanglibutan, nilikha niya naman ang tao ayon sa larawan niya, ayon sa kanyang wangis. Ang gagawin naman ng tao, pinaka-purpose bakit isinilang ang tao? Para papurihan ang Diyos. Para makilalang may Diyos at sambahin ang Diyos at sumunod sa Diyos. Kung paano sa langit, kayo din sa lupa. Kung sa langit, doon nagpupuri, nag-aawitan ang mga anghel, dito naman sa lupa, ganun din dapat ang mangyari. Ang problema, nandyan po yung mga layaw. Ano yung mga layaw? Yung hilig ng ating katawan. Bunga ng ating mga mata. Nandyan yung pinasikat ng mga artista. Ina-idolize natin sa halip na ang Diyos dapat ang ginagawa nating idol na papalitan po ng mga artista. Mga sikat na buksingiro, mga awitin na dapat sana Christian song ang inaawit natin. Bakit inaawit natin? Pagka minsan nilalapastangan pa yung pangalan ng Diyos. Ano pa po? Mga pelikula. Dahil bakit tinitingnan natin yung pelikula kung papaano ang nangyari sa ganitong pelikula? Isang pelikula ng ating buhay. Isang pelikula ng Diyos, bakit nilikha ang tao? Yung talambuhay ng ating dakilang Panginoon, bakit hindi natin yun pahalagahan? Yung buhay-buhay ng mga propeta, ng mga apostol, bakit hindi natin yun ang alamin? At importante po yan, yung talambuhay natin. Ano kaya tayo sa harapan ng Diyos? Tayo kaya kalugod-lugod sa Diyos? O tayo kaya pagdating ng panahon sasabihin sa atin, hindi kita kilala? Ngayon po, napakarami po mga kalayangan. Lalo ngayon, yung mga laro. Ginagawa kayo ng mga laro. Puro na online. Dati noon, ang laro ng bata, pinagpapawisan ng bata. Isang magandang bagay yan na kapag ang bata, pinagpapawisan, energetic ang bata. Pero ngayon, nagmumukpok na lang sa isang tabi, nagpipindot ng cellphone, hindi na pinagpapawisan. Ano-ano pa po? Yung mga bisyo, alak, sugal, sigarilyo, yan ay mga bisyo. Layaw pa rin yan. At pagka minsan gusto natin bumili ng damit, minsan kahit hindi naman kailangan, nabibili natin, layaw pa rin yan. Iba po kasi ang need, isang wants. Ang needs, dahil kailangan mo, kaya mo bibili. Ang wants, yung layaw na po yun. Hindi mo naman kailangan binili mo. Kaya po, kapag yan po ay nangyayari sa atin, sabi dito, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Kung baga naging importante na yung mga kalayawan sa halip na ang Diyos. Pagiging makasarili pa rin po yan. Sapagkat ang pinapahalagahan yung kalayawan nitong pita ng laman isa pangangailangan ng ating nag-iisang kaluluwa o espiritu na walang iba. Kinakailangan, kung dito nga sa ibabaw ng sanglibutan, kumukuha tayo ng insurance para i-secure pagkatapos natin mamatay na meron tayong makukuha. Bakit hindi natin i-secure ang ating sariling nag-iisang kaluluwa na pagkatapos natin mamatay, doon tayo sa buhay na walang hanggan? Hindi kaya magandang yun ang unahin natin i-priority, i-secure natin ang ating sarili na mapunta tayo doon sa piling ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Kaya kung titingnan natin, dapat priority natin yung pagiging maibigin sa Diyos isa sa layaw o hilig ng ating mga laman. Ano mo kung sabi dito? Na may anyo ng kabanalan
dapat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Ano po ba yung ano ng kabanalan? Yan po ba ay nakikita? Hindi po nakikita ang kabanalan. Na kahit na puting-puting pa ang damit natin, kung maitim naman ang ating puso, at wala tayong paglulubag o habag sa kapwa, useless pa rin po kahit sabihin pa may panuhod-luhod tayo, napakahahaba pa ng mga panalangin natin pagka minsan minamaliit pa natin ang ating kapwa, useless po ang pagiging sabihin pa kahit ang pangalan natin pinakalagay pang sister o brother o reverend o pastor o ano pa man iugnay sa ating pangalan, kung tayo naman marumi ang ating puso, useless po ang pagiging isang banal. Kaya po dapat alamin natin, ano po ba yung kapangyarihan ng kabanalan? Ang kabanalan, walang iba yung pagiging isang malinis na puso. Malinis na muli. Dapat po, yan ang ipamalas natin sa ating sarili. Kumbaga, sa malinis na puso, dapat yan ang nariyan yan, tahanan yan ng Diyos. Templo yan ng Espiritu Santo. Dapat ang nananagyan, hindi yung pagkatao natin kung ano ang Espiritu Santo inilagay sa ating mga puso. Yan po ang nangunguna sa ating buhay. Sa makatuwid ay idudulot lahat yan pag-ibig at kabutihan sa kapwa. Kaya kung tayo po, nasusunod pa rin natin yung halimbawa, nagagawa pa rin natin yung dati nating pagkatao, ibig sabihin, hindi pa tayo nabago. Balik na naman tayo sa dating ugali. Kaya dapat po maunawaan natin na ang kabanalan ay isang bagay na paglilinis ng ating sarili at mabuting budi. Hindi pwede sabihin, tinatawag na kita. Pwede sa bibig lang yun. Pero sa puso, hindi. Dapat pag pinatawag na, kahit hindi mo sabihin, kapag kinalimutan na natin yung ginawa yung kasamaan sa atin, yun ang tunay na kapangyarihan ng pagiging isang matuwid. O kapangyarihan, sabi dito, anyo ng kabanalan. Kaya po, ang kabanalan ay hindi nakikita sa panlabas na kaanyuan ng tao, kundi sa kaloob-looban ng ating puso, malinis pa tayo sa harapan ng Diyos. Nakakatulog ba tayo sa oras na kailangan na natin matulog? Pero kung pagka minsan nakukonsensya pa tayo, ibig sabihin niyan, hindi malinis ang ating puso. Dinadagukan niya ang ating dibdib para lang sa ating nag-iisang kaluluwa, bakit mapahamak yan. Kaya kung titingnan natin, i-priority natin pahalagahan, hindi yung katawan naman, kundi yung isang espiritu na nasa loob natin. Yung kaluluwa natin na naririyan, nag-aabang kung ano ang gagawin natin. Alin ba ang mas mahalaga? Yung nasa ng espiritu o nasa ng ating katawang naman? Kung ang direksyon natin mas higit yung nasa ng naman, isa nasa ng espiritu, kung ano ang patutunguhan niya, kaluluwa din naman yung magbibinipisyo. Kung mas priority, yung ating gawa ng ating katawang laman, papunta sa kapahamakan ang ating kaluluwa. Pero kung humihigit, yung nasa ng espiritu, papunta po yan sa buhay na walang hanggan. Ano ba kung sabi dito? Sapagkat sa mga ito ay nangangagapan sa mga bahay at binihag ang mga babaeng haling, nalipos ng mga kasalanan, hinihila ng iba't ibang pita. Kaya kung tingnan natin, ito yung mga halimbawa, tayo, mabuti yung ating ginagawa. Kung baga yung atensyon natin napupunta doon sa mga taong masama. Nasalit sana, halimbawa, babaeng mababa ang lipan,
nakakita lang tayo sumasayaw-sayaw, para mas priority natin, balik-balikan yun. Kung titignan natin, kapahamakan pa rin ng ating kaluluwa. Kaya po, dapat, kinakailangan natin pagkanasayan yung mga bagay na spiritual. Minsan, sabi nga, ginagapang, nagpapabiktim pa na parang walang-wala para lamang kukupin doon tumira. Ano ba sabi nito? Nga laging nagsisipag-aral at kailanman ay hindi nagkararating sa pagkaalam ng katotohanan. Ibig sabihin po, kahit araw-araw tayo magbasa ng banal na kasulatan, kahit araw-araw tayo makipag-aral ng mga kasulatan, pero yung application sa sarili, wala. Hindi nangyayari sa ating sarili yung ating napag-aralan. Useless po. Kaya kinakailangan, sabi nga, kinakailangan kung ano yung nakita natin, ano yung napakinggan natin, i-observe natin. At pagkatapos dyan, pag-uwi natin sa ating tahanan, i-apply natin sa ating sarili. Observe and apply. Gawin natin yung mga bagay na ating napakinggan at natutunan, i-apply natin sa ating sarili. Yan po ang mga bagay na pakikinabang ng ating kaluluwa. Yung aral na ibinuro na napakinggan ng ating mga kaingan. Sabi nito, at kung paano si Hanes at si Hermes ay nagsilaban kay Moses, at gayon din naman ang mga ito ay nagsisilaban sa katotohanan. Mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. Ngunit sila ay hindi mga papatuloy sapagkat mga hahayag sa kanila ang lahat ng mga hahayag sa lahat ng mga kanilang kamang mga gaya naman ng pagkahayag sa mga yaon. Ito kung si Hanes at si Hermes, naging hambog po sila sa harapan ni Moises. Sila po yung dalawang tao na marunong din gumawa ng mahimo. Nung isinuko si Moises na gawing ahas ang kanyang tungkod, itong dalawang tao na ito, si Hanes at Hermes, gumawa din sila. Kanilang tungkod, ginawa rin ahas. Kumbaga, meron silang paligsahan. Pero nangyari, yung ahas na, yung tungkod na naging ahas na natay Moises, nilamon yung dalawang ahas na ginawa ni Hanes at Hermes. Naging hambog po sila noong mga panahon ni Moises. Siguro, hindi na lang pakikibahagi natin sa oras na ito. Ano po ang ating mga karahingan, karamdaman man yan, kabigatan sa buhay, problema, pag-iigagpis, utalipitan man, idulog natin yan na sa Diyos. At hilingin natin sa Kanya may pagtalo, pagkapantagan ng ating buhay. Hingin natin yan sa tulong ng Espiritu Santo sa pangalan ng nagilang kay Kristo. Salamat at mapagpalang araw sa ating lahat.